Samantala sa kabilang banda sa Qingxi Town, habang sinisigaw ng lalaking ito ang mga bagong lutong mainit na tinapay, ay saka din naman na sumulpat ang matandang ito at kung naalala niyo siya yung matanda na ginagawang vessel ang katawan ni Shuayan. At kanyang nasabi sa kanyang sarili na hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng isang makapangyarihang ermitanyong immortal. Kung hindi siya tatakbo ng mabilis, baka mawala siya sa katinuan. Dagdag niya pa kailangan niyang samantalahin ang kanyang pagkawala at humanap ng angkop na may-ari. Kung hindi, hindi siya makakapanatili sa estado ng kaluluwa na ito sa loob ng 3 araw. Subalit hindi niya na panaituloy ang kanyang mga sinasabi nang may maramdaman itong napakalakas na aura mula roon. Makikita na ito pala si Dazuang na ang kaibigan ni Chen Fan at habang naghahasa si Dazuang sa pang-ihaw na kutsilyo, nang masuri ng matanda ang katawan ni Dazuang ay napasabi siya isang mortal lang na may ganito kalakas na mga daluyan ng dugo. Dahil dito ay labis namang ikinatuwa ito ng matanda dahil perpekto daw ito para sa kanyang papasukan na katawan. Kaya't pumapailan lang ito pababa, kasabay naman dito ang pagdating ni Chen Fan na may dalang bote ng alak na walang laman, kaya naman nang makita ng matanda si Chen Fan ay kaagad niyang nakikilala ito at napamura na kung bakit daw ito nandito. Sa takot ng matanda ay nalihis siya nito at hindi namamalayang pumasok ito sa katawan ng tinatawag na Dashan ang malalapad dito ay kakatayin ito ni Dashan. Sa pagpasok ng matanda ay naririnig naman niya ang mga pinag-uusapan nila Chen Fan at ito nga ang paghingi ng pabor ni Chen Fan kay Dazuang na magpatulong sa paghahanap ng isang grupo at ang tinutukoy niya ay ang nanakit kay Xiaoqi. At wala namang problema ito kay Dazuang na tumulong. Napahinto naman si Chen Fan nang makita niya ang papatayin ni Dazuang kaya't tinanong niya ito na kung ano daw ang ginagawa nito. Ipinaalam naman ni Dazuang sa kanya na sakto daw ang pagdating nito sa ngayon papatayin niya sana si Dashan. Sinabihan naman siya ni Chen Fan na si Dashan ay kasama muna sa loob ng maraming taon, bakit mo gustong patayin? Ipinaliwanag ni Dazuang kay Chen na kinuha daw ng emperador ang alpaka. Sa paghahanda ni Dazuang upang simulan ng patayin si Dashan ay napasigaw ito at kanyang sinabi sa kanyang sarili na hindi siya alpaka. Siya ang dakilang emperador ng medisina. Ipinaliwanag ni Dazuang at kanyang sinabi hindi naman dahil may sakit siya, mukha lang siyang hindi komportable, kaya bakit hindi na lang patayin at kainin para hindi na siya mahirapan. Sa harap ni Dashan ay kanya din na sinabi bibigyan niya raw ito ng mabilisang kamatayan. Dahil dito ay ikinapanginig ito ng mga kalamnan ng matanda at nagsisigaw na huwag siyang patayin. Kaagad namang lumapit dito si Chen Fan at sinuri ang mata ni Dashan dahilan na ipinagtaka ni Dazuang ito. Ipinaalam din dito may kakayahan rin si Chen Fan sa pagsusuri at tinatawag itong veterinarian god. At kanyang sinabi kay Dazuang na may sakit si Dashan. Dahil dito ay nahihiyang sinabi ni Dazuang kay Chen Fan na nagkamali siya patungkol dito. Kaya't lubos ang pagpapasalamat ng matanda kay Chen sa pagligtas sa kanyang buhay. Upang na magulat si Dazuang at kanyang sinabi kay Chen Fan nagpapasalamat siya sa iyo sa pagligtas sa kanyang buhay. Sa isipan naman ni Chen dito itong si Dashan, hindi ba niya alam na hindi na kailangang maging spirited pagkatapos magtatag ng isang bansa? Matapos iyon ay sinabihan ni Dazuang si Chen Fan na kung paano kung kunin mo na lang siya. Ipinaliwanag naman ni Chen Fan sa kanya at kanyang sinabi bumaba ako ng bundok na naghahanap ng hayop bilang saklay, walang silbi. Ang bagay na ito kung dadalhin ko siya pabalik. Gayunman ay makikita itong si Dashan na hinihila ang paa ni Chen Fan na nanghuhulugan lamang ito na gusto niyang sumama. At ang malalapad dito ay nagpapakyut ito sa harapan ni Chen kahit hindi naman cute at sa isip-isip niya senyor, tingnan ninyo ako. Mas magaling akong saklay kaysa sa mga ordinaryong hayop. Ipinaalam naman ni Dazuang kay Chen Fan na lumaki si Dashan na malakas, walang problema sa pagsakay sa kanya. Upang na mapaisip si Chen Fan at ayon sa kanya mukhang matatag si Dashan, pero hindi ba nakakagulo ang pagsakay sa alpaka? At para kunin lang siya ni Chen Fan ay kaagad itong yumuko at sinasabi niya sa kanyang sarili halika na, senyor. Huwag kang maawa sa akin dahil isa akong alpaka. Kaya't sinabihan ni Dazuang si Chen Fan kita mo. Narinig ni Dashan na kailangan mo ng sakay, kaya umupo siya. Dahil dito ay napasabi na lamang si Chen Fan kung ganun, kukunin ko si Dashan, magdadala ako ng 2 bote ng alak sa susunod.
Sa mga sandaling iyon ay makikita na kasakasama na ni Chen ang matanda at habang nakasakay dito si Chen Fan nasabi niya sa kanyang sarili mataba at malakas ang alpaka na ito, hindi tulad ng payat na kabayo na iyon. Sa kanilang paglalakad ay napansin naman sila ng bata na si Fang Ling at namamangha ito sa sinasakyan ni Chen at tinawag niya ang pansin ni Chen Fan at sinabi mukhang malaki at malakas ang alpaka mo, pwede ko ba siyang sakyan? Naiinis naman dito ang matanda dahil si senior lang daw ang pwedeng sumakay sa kanya. Kaagad itong sinagot ni Chen Fan na syempre pwede daw itong sumakay. At dahil sa napaka-cute ng bata ay napaisip muli ang matanda na kung iiwanan na ba siya ng master. At saka naman din ang pagdating ng senior sister ni Fang Ling na si Liu Ziyan at tinanong siya na kung ano naman ang meron sa saklay ng isang mortal. Dahil mayroon daw silang libu-libong mga kamanghamanghang saklay, bakit niya ito pinili? Upang na mapaisip si Chen Fan at napapatanong na kung kamanghamangha ba ang mga mandirigma. Na pwede nilang gawin kung ano ang gusto nila. Ipinaalam naman ni Fang Ling sa kanyang senior sister na ang mga ride sa sect ay kamanghamangha. Pero hindi sila kasing saya ng alpaka na ito. Sinang-ayunan naman ito ni Liu Ziyan kanyang sinabi na totoo, ang mga alpaka ang pinakamasayang laruin, kasabay na inabot ang isang jade kay Chen Fan dahil ang alpaka daw na ito ay gusto niyang bilhin. Kinuha naman ito ni Chen Fan subalit habang kanya itong tinitingnan ay napaisip siya dahil ang sirang jade daw na ito ay hindi kasing ganda ng binigay ni Elder Ye sa kanya. Sa basura na ito gusto nilang bilhin si Dashan. Nagsalita si Chen Fan at kanyang sinabi na ibalik daw sa kanya ang kanyang alpaka. At natatawa niya ring sinabi na hindi angkop ang alpaka sa inyo. Subalit hindi niya na namamalayan na itinakbo na pala ito nila Liu Ziyan dahilan na magsisigaw si Chen Fan at kanyang napagtanto dahil sa mundo daw na ito kung saan iginagalang ang malalakas, kaya't kailangan niya tiisin ito. Pahabol niya pa nakuha niya na ang sakle na iyon. Samantala sa kabilang banda ay makikita ang isang napakalakas na pagsabog sa kabundukan dahilan na mapansin ito nila Ye Jinghong at kanilang nasabi na mukhang natagpuan na ang kayamanan ni The West Wuyan. Dagdag niya pa lahat ng mandirigma ay nakatuon ang kanilang mata sa kayamanan ni The West Wuyan, mukhang magiging matinding labanan ito. Tahimik namang napabulong si Ye Qingwo sa kanyang sarili dahil hindi niya alam kung kaya niyang tapusin ang misyon na ibinigay ng master. Nagsalita naman si Zhao Ling at kanyang sinabi kay Ye Jinghong tutulong sila, at hihilingin sa sect master Ye na ipaalam sa master ang ilang salita. Ipinaalam naman ni Ye Jinghong sa dalawa na tiyak na maraming krisis, hanggang doon lang ang kaya ng ikatlong prinsesa. Upang na mapaisip si Zhao Ling masyadong maingat daw si Ye Jinghong. Sa tulong ni Senior, hindi ba't ang kayamanan ni The West Wuyan ay abot kamay na? Subalit bigla na lamang itong nakakaramdam ng napakalakas na pressure sa paligid dahilan na mapadora ito ng dugo. Sa taas nito ay makikita si Huang Xiao na naglalabas ng napakalakas na apoy sa paligid upang na mapasabi si Zhao Ling na hindi inaasahan na ang kanilang atake ay walang nagawa sa taong iyon. Ramdam naman din ito ni Ye Jinghong kaya't nababahala siya at kanyang nasabi na hindi sila makahingi ng tulong sa senior. Kapag dumating ang senior ay magtatanong siya kung bakit tayo nag-aaway para sa isang maliit na kayamanan. Sa taas ay ipinapakilala ni Huang Xiao ang kanyang sarili na siya si Huang Xiao mula sa Black Cloud Sect. Ninakaw ni Wuyan ang kayamanan ng aking sect na tinatawag na Cicadas Wing, dumating ako upang bawiin ito. Kung umatras daw ang mga ito maiiwasan nito ang kamatayan. Upang na mapasabi din si Yin Zhou kaya pala, iyan ang pinuno ng Black Cloud Sect. Ipinaalam naman din sa kanya ni Zhao Ling na iyan ay isang master mula sa gitnang bahagi ng Shenwu Continent. Narinig naman ito ni Ye Jinghong at kanyang nasabi sa kanyang isipan na kung ano naman. At buong tapang niyang sinabi sa harap ni Huang Xiao inutusan daw siyang bawiin ang kayamanan na iniwan ni The West Wuyan, hinding-hindi siya actress. Ang master ay isang taong may magandang kapalaran at may hindi masusukat na lakas, at tinulungan pa niya ako. Dagdag niya pa kung hindi ay magagalit ang master, kahit senior ka pa, baka hindi ka makatakas sa kamatayan. At mukhang hindi naman ito nagustuhan ni Huang Xiao kaya tinanong niya si Ye Jinghong na kung nasaan ito tawagin daw niya ito para makita niya. Kaagad namang itong sinagot ni Ye Jinghong at kanyang sinabi na kung inakala mo bang ang maliit na kayamanan ay sapat para personal na pumunta ang master dito. Ngunit ang master ay may sariling paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang bagay na ito ay nasa kanyang kontrol na. Dahil dito ikinapanginig ito ng mga kalamnan ni Huang Xiao at nagpalinggan-linggan na hinarap ang nasabing master ni Ye Jinghong.
At dahil sa walang itong nakita ay nagalit ito dahil isa daw itong panlilinlang upang lokohin ang 3 taong gulang na gaya niya. Dahil dito sa kanyang galit ay nagpakawala ito ng napakalaking apoy sa kanyang kamay na kung tawagin niyang Endless Fire Palm. Hindi naman dito natakot si Ye Jinghong kaya't sinabayan din nila ito gamit ang kanilang immortal grade weapon. Subalit dahil sa hindi rin basta-basta si Huang Xiao gayong sobrang lakas din ito ay tumulong na rin ang lahat. At dahil sa sobrang lakas talaga ni Huang Xiao ay nasira dito ang kanilang depensa upang silang lahat ay tumilapon at nagtatamo ng malaking pinsala. Kasabay ng isang napakalakas na pagsabog sa harapan nila Liu Ziyan. Napagtanto naman kaagad ni Liu Ziyan at kanyang sinabi na iyon ang espiritual na kapangyarihan ng Master, mukhang nagsimula na ang labanan. Habang sa isipan ng matanda ito na umiiyak na kung paano daw siya iiwan ng Master, hindi ba siya karapat-dapat na maging sakay niya. Samantala sa labanan ay napapaisip sina Ching Pot-ian at Ye Jinghong sa kanilang pagkatalo na kung iniwan na ba sila ng Master. Sa hindi namang inaasahan ay bigla na lamang humakbang dito ang matanda at kanyang sinabi na ang taong tinatawag daw ba ng mga itong Master ay Chen. Dahilan na magulat naman ang nakasakay na si Fang Ling sa kanya nang bigla itong magsalita. Nagsalita si Ye Qingwo at kanyang sinabi sa matanda na oo, Master Chen ang kanyang pangalan. Bakit daw nito tinatanong? Dahilan magalit na namang muli si Huang Xiao dahil hanggang ngayon nagpapanggap pa rin daw ang mga ito. Nagsisigaw naman si Fang Ling na tinatawag ang kanyang master na si Huang Xiao. Kasabay nito ay bigla na lamang ngumiti ang matandang ito at kanyang nabanggit sa kanyang sarili na naintindihan niya na. Dahil dito ay naglabas ito ng napakalakas na kanyang aura dahilan na tumilapon ang batang nakasakay na si Fang Ling. Sumigaw ng napakalakas ang alpaka at sa tindi nito ay sumiklab ang napakalakas na bugzo ng hangin sa paligid. At kanyang napagtanto sa kanyang sarili na kung bakit siya nandito. Habang namamangha sina Ye Qingwo sa baba ay napasabi sila hindi nila natapos ang misyon, ipinadala ba ng Master ang taong ito para wakasan ang kanilang kalaban. Dahil dito ay kumpiyansa na binanggit ni Ye Qingwo sa kanyang sarili na kung gayon, tapos na ba ito? Matapos sa paghahanda ang matanda ay tumalon ito sa taas na kung nasan si Huang Xiao. Sa kanyang galit ay kanya pang sinabihan si Huang Xiao na kung paano nang ahas ang isang simpleng sect master na hindi igalang ang master. Sa aura at lakas ng matanda ay kaagad itong nakilala ni Huang Xiao at kanyang nabanggit sa kanyang sarili na ito si Emperor Wu. Gayunman ay tumama na sa kanya ang isang suntok ng matanda sa kanyang mukha sa taas nito ay yumanig na dito ang taas dahil sa impact ng atake ng matanda. At bumubulusok pababa ang katawan ni Huang Xiao na naging sanhi ng isang malakas na pagsabog sa kanilang harapan. Dahil dito ay hindi makapaniwala sina Ye Qingwo sa kanilang nakikita na isang atake lamang ang ginawa ng matanda na pabagsakin si Huang Xiao. Habang sa taas nito ay hindi pa rin nawawala ang aurang nilalabas ng matanda kaya naman ay makikita si Huang Xiao na napakaliit lamang na kung titingnan. Sa nahihirapan naman na si Huang Xiao ay kanyang napagtanto ang mga sinabi ni Ye Jinghong sa kanya na totoo daw pala na may isang master. Samantala nang matapos ang labanan ay tuwang-tuwa si Ye Qingwo at kanyang nasabi na ito ang backup na ipinadala ng master. Hindi niya kami inabandona. Dagdag pa ng kanyang ama na umiiyak syempre, hindi kami ang tipo ng taong iiwan ng master. Dahil dito natakot si Zhao Ling sa kanilang gagawin at habang tinitingnan niya ang kalagayan ni Huang Xiao ay kanya napagtanto dapat basahin daw muna nila ang sitwasyon, kundi magiging katulad sila kay Huang Xiao. Napaisip naman dito si Liu Ziyan na baka daw ang mortal na iyon ay isang ermitanyong immortal. Kasabay na tumakbo itong si Fang Ling upang puntahan ang kanyang sugatan na master, habang sa kanyang taas makikitang tatapusin na ng matanda si Huang Xiao. Subalit kaagad namang hamarang dito si Fang Ling at nakiusap na huwag niya nang saktan ang kanyang master. Upang naikinagalit ito ng matanda dahil sino ba raw ito na utusan siya, ngunit na may napagtanto ang matanda kaya't natigilan siya sa kanyang isipan, baka pinasakay ng master ang batang ito sa kanya, dahil gusto niya ang babae. O kaya gusto ng master na iligtas niya ang mga taong ito at hindi patayin ang master ni Fang Ling. Dahil dito hindi na itinuloy ng matanda ang kanyang atake na labis na hindi naman na inaasahan ng dalawa. Huminto ang matanda sa kanyang atake ngunit ang kasunod naman nito ay namimilipit ito sa sakit dahilan mapapamura pa siya dahil hindi kinakaya ng hayop ang kanyang kapangyarihan na nilalabas. At ang kapangyarihan na nilalabas nito ay naglaho sa isang iglap lang.
upang na mapatingin itong si Fang Ling sa kanya na may halong pagtataka. Habang sa kalooban ng matandang ito ay natatakot na ito sa ngayon at kanyang nasabi tapos na, hindi na siya makakalaban ngayon. Pero buti na lamang ay tuluyan ng sumuko si Huang Xiao at nagpapasalamat sa kanya sa na hindi siya pinatay nito, na labis namang hindi inaasahan ng matanda ang pagsuko nito. Kaagad namang dito nagyabang ang matandang ito at kanyang sinabi wala akong oras para patawarin ka habang lumuluhod ka. Ngunit sa kanyang isipan mabuti na lang, hindi nakita ng matandang iyon. Kung hindi, katapusan ko na. Kaagad namang lumapit dito si Ye Jinghong at gumalang nagpapasalamat sa kanya at tinatanong na kung ano daw ang itatawag nila dito. Sinagot ito ng matanda na siya si Dashan, siya ang sakay ng master. At tinanong niya din ang mga ito na ano namang ang inutos ng master sa inyo. Pinaliwanag ni Ye Jinghong na tinapos lamang nila ang pagsubok ng master upang mabawi ang kayamanan ni The West Woyan. Ayon naman sa matandang ito kung ganun daw ay naiintindihan niya, kaya dali, kunin ang bagay at ibalik sa master. Ngunit sa kanyang isipan bilasin mo, huwag kang maghintay ng sasabihin niya, kung hindi, hindi ka makakaalis. Sa nanghihina at sugatan na si Huang Xiao ay kaagad lumapit dito si Liu Ziyan tinatanong ang kanyang master na kung ayos lang ba ito. Kaagad namang sinagot ito ni Huang Xiao ayos lang siya. Hindi niya inaasahan na makakakita ng kasing lakas ng dakilang emperador Wu na isang sakay. Hindi niya maisip kung gaano kalalim ang kapangyarihan ng kanilang master. At tinatanong si Fang Ling na kung bakit niya sinasakyan ang sakay ng master. Ipinaliwanag ito ni Fang Ling na kung bakit ngunit kinakabahan ito. Gayunman ay hindi ipinapakita ito at matapos ang ilang minuto ang lumipas, at 2 oras ang lumipas. At nang maintindihan ito Huang Xiao ay alam naman natin na ang may kasalanan nito ay si Liu Ziyan gayong sinasakyan lamang ito ni Fang Ling ngunit kanyang itong tinakbo, at dinuro-duro niya si Liu Ziyan dahil isa daw itong tanga. Dahil ang libo-libong taon ng tradisyon ng Black Cloud Sect ay malilibing dahil sa iyo. Kaya't napasigaw ito ng malakas at kanyang sinabi na tapos na. Tapos na ang lahat. Samantala sa kabilang banda sa kagubatan na kung saan naglalakad na lamang dito si Chen Fan. At kanyang pang nasabi na ang lahat sa Shenwu Continent ay mabuti, ngunit hindi patas para sa mga mortal. Sa wakas ay nakakuha siya ng sakay at nanakaw pa. Ngunit kahit anong mangyari, dahil hindi siya makapag-cultivate, kailangan niyang humanap ng ibang paraan. Kasabay nito ay isang boses namang ang maririnig at ito ang matanda na tumatakbo papunta kay Chen Fan na nagsasabing natapos niya na raw ang kanyang misyon. At kaagad itong lumapit kay Chen na labis namang ikinatuwa ni Chen Fan dito at sinabihan ng hayop upang mahanap ang iyong daan pauwi, talagang isa kang matalinong alpaka. Napalingon naman dito si Chen Fan nang may isa pang boses ang nagsalita na tinatawag ang kanyang pangalan na Senior Chen. At ito lang naman si Liu Ziyan na kasama si Fang Ling at ang kanyang master. Dahil dito ay natakot si Chen Fan na napatanong na kung paano siya nahanap ng babaeng iyon. Nandito ba siya para kunin ang anumang mula sa kanya? Nawala niya na rin ang basag na piraso ng jade. Mamamatay na siya. Nagsalita si Chen Fan at kanyang ipinaliwanag na si Dashan ay bumalik mag-isa, hindi ko siya ninakaw. Nagpakilala namang kaagad si Huang Xiao at kanyang tinawag na Senior Chen si Chen dahil siya raw ang master ng makasalanang disipulo na ito, si Huang Xiao, at nandito ako para humingi ng tawad. Habang sa kanyang isipan ay nanginginig ang mga kalamnan nito dahil sinasadyang binanggit ng master ang salitang, nakaw, siguradong may galit pa rin siya sa amin. Upang na mapaisip din dito si Chen Fan na kung ano daw ang pinagsasabi ng isang ito. At habang nanginginig pa ang mga kalamnan ni Huang Xiao ay saka rin naman dito ang pagdating nila Ye Qingwu. Kahit nasa malayo pa ito ay nakangiti na kaagad si Ye Qingwu sa kanya sa isip-isip ni Chen Fan kaya pala si Ye Qingwu ang nagpasya na manguna para turuan ko ang malupit na babae at ang kanyang master. Lumapit naman dito si Fang Ling kay Chen Fan nakiusap at kanyang sinabi na pagtanto na nila ang kanilang mga pagkakamali kaya sana mapapatawad daw ito ni Senior Chen ang kanyang master at ang kanyang senior sister. Dahil dito ay mas lalo natakot ang dalawa na kung sinusubukan na ba silang patayin ni Fang Ling. Kaya't ito ang nakikita nilang kay Chen Fan dahil ngayong bumalik na si Dashan, malilimutan na natin ang lahat ng nangyari sa nakaraan. Ngunit nawala ko ang piraso ng jade, at hindi na ito sa iyo. Kasabay nito ay kanya nang inutusan ang mga itong umalis na saka din naman ang kanilang lubos na pasasalamat.
Sa pag-alis nila Huang Xiao ay ibinaling ni Chen Fan ang kanyang tingin sa kanila Ye Qingwo at tinanong na kung mga kaibigan niya ba ang dalawang iyon. Sinang-ayunan naman ito ni Ye Qingwo na tama ito, ngunit nababahala din siya sa kanyang isipan na kung magagalit kaya si Senior Chen sa kanya. Kaagad namang gumalang dito ang dalawang babae at naunang nagpapakilala si Zhao Ling at sinundan din ni Yin Zhu. Dahil dito ay napaisip si Chen Fan na nakatingin sa dalawa dahil nakadamit daw silang na parang mayayaman at respetado. Hindi tulad ni Elder Ye, na mahirap ang pamilya kaya kailangang magbigay si Ye Qingwu sa pamamagitan ng cultivation, napakalungkot. Nagsalita si Chen Fan at kanyang sinabi dahil magkakaibigan na kayo, dapat din sina Miss Zhao at Auntie Zhu sumali sa amin para sa pagkain. Dahilan na napahawak si Yin Zhu sa kanyang mukha at napapatanong sa kanyang sarili na kung talaga bang matanda na ba siya. Sa sandaling iyon matapos ang kanilang paglalakad ay nakarating na din ang mga ito sa bahay ni Chen Fan. Sa pagpasok pa lamang ni Zhao Ling ay tulad ng naunang nakita nila Ye Jinghong ay hindi rin nila maiwasan mamangha at kanilang nabanggit na ito ang Immortal Palace. Habang sumalubong naman din dito si Xiao Qi sa kanila na tinatawag si Chen Fan o ang kanyang kapatid. Upang na magulat si Ye Qingwo dahil kaagad niyang nakilala si Xiao Qi na ang rabbit na kanyang ibinigay kay Senior Chen. Kaya't hindi siya makapaniwala na kung bakit ito naging tao. Pahabol niya pa hindi niya inaasahan na ang spiritual rabbit at si Senior ay nagkaroon na ng relasyon bilang magkapatid, mukhang kailangan ko na siyang igalang. Nagsalita si Chen na maupo daw muna ang mga ito sa ngayon ay maghahanda siya ng masarap na pagkain para sa lahat. Bilang pasasalamat kay Ye Qingwo sa pamumuno niya. Dahilan na mamula din ang pisngi ni Ye Qingwo sa isip niya mukhang alam ni Senior na natapos namin ang misyon na ibinigay niya. Kinilala niya ako bilang kanyang Piedra. Kasabay nito ay may kung anong bagay dito na inaabot si Ye Qingwo kay Chen Fan. Subalit napahinto rin siya at napaisip na nung direkta niyang ibibigay sa Senior ang kayamanan, masisira ang kanyang pagpapanggap bilang mortal. Nakangiti namang itong tinanggap ni Chen Fan dahil napakabait daw nito sa bawat pagbisita nito ay may dalang itong regalo. Ipinaliwanag naman ito ni Ye Qingwo na para daw ito sa panyo na ibinigay din ito sa kanya. Sa isipan ni Chen Fan binigyan ko silang dalawa ng mga panyo, ngunit si Ye Qingwo lang ang nag-isip na magbigay ng regalo. Kaya't nagtama ang kanilang tingin habang napapatanong pa rin si Chen Fan na di kaya gusto din siya ni Ye Qingwo. At habang tumatagal ay unting-unting lumalapit ang kanilang mukha at mukhang hindi na mapigilan ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Dahil dito ay ikinainis ito na makita ni Xiao Qi at mukha hindi niya rin gusto si Ye Qingwo para sa kanyang brother. Tulad ng inaasahan ay binulabog niya ang dalawa at dahilan niya pabuksan daw kaagad ng kanyang kapatid ang Red Along dala ni Ye Qingwo. Dahil dito ay napahinto ang dalawa at nahihiya sa isa't isa na labis namang ikinatuwa ito ni Xiao Qi na mangyari iyon. Binuksan ni Chen Fan ang ibinigay ni Ye Qingwo at nang makita niya ito ay nagulat siya na hindi makapaniwala na kung bakit may plastic cloth sa lugar na ito. Napaisip din siya ngunit sinabi ni Huang Xiao na ito ay gawa sa mga pakpak ng jade silkworm para gawing ulap ng mga pakpak ng cicada, baka ito ang iba pang pangalan nito. At kanyang sinabi kay Ye Qingwo na ang bagay na ito, posible bang makakuha pa ako ng ilan? Dahil ayon sa kaisipan ni Chen Fan perpekto ito para sa greenhouse. Kung gayon magsisimula ako ng greenhouse mula sa off-season na wala sa Shenwu continent, gusto kong magsimula ng isang agrikulturang imperyo sa mundong ito. At kanyang sinabi sa dalawa na mayroon siyang gagawin na maaaring mangangailangan ng tulong ninyo. Upang na mapaisip si Ye Jinghong tiyak na nais daw ng master ang isang bagay mula sa kayamanan ni The West Woyan. Dagdag pa ni Ching Pot iyan kung ang master ay may isang balak. Dapat nating sundan ang bawat hakbang at hindi sayangin ang anumang oras. Nagsalita si Chen Fan at kanyang sinabi sa dalawa maaari mo ba akong tulungan na mag-recruit ng ilang tao? Sa isang buwan, mag-recruit ng 200 katao. Hindi problema ang pera, ngunit ang mga tao ay dapat mapagkakatiwalaan. Dahilan na magbulungan ang dalawa sa isa't isa at nasabi ni Ye Jinghong nagsimula na ang master sa kanyang plano na palagwin ang mundo. Ayon din kay Ching Pot iyan ang gawain ito ng pagbuo ng isang hukbo ay dapat may sigaw ng maayos. At kanilang napagpasyahan dahilan na magsisigaw pa ang mga ito at kanilang sinabi kay Chen Fan na walang problema sila na raw ang bahala.
Habang napalingon din Su Chenfan kay Ye Qingwo ay naisip niya dahil naplano na ang gawain, kung gayon magsisimula na rin ang kanyang pag-ibig. At kanyang sinabi sa harap ni Ye Qingwo na kung pwede ba raw siya nitong samahan sandali. Naglakad na papasok sina Chenfan at sa kanilang pangunguna ay sa kanilang likuran naman ay sobrang naiinis sa si Xiaoqi kay Ye Qingwo. At hanggang ngayon ay hindi pa rin maiwasan ng dalawa na mamangha sa kanilang mga nakikita. Habang makikita naman itong si Qin Yin na nakakaramdam ng kalungkutan na parang wala na siyang pag-asa kay Chenfan. Sa loob naman nito ay may kung anong bagay na iniabot si Chenfan kay Ye Qingwo na tinanggap naman din ito ni Ye Qingwo na may pagtataka. Sa isipan ni Chenfan ang paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig na ito ang pinakaligtas, kung magbabalik ng regalo si Ye Qingwo sa susunod, kung gayon 70% akong sigurado na interesado siya sa akin. Binuksan naman kaagad ito ni Ye Qingwo habang nagtataka pa din siya na kung huling kayamanan na ba ito na ibibigay ng master sa kanya. Sa kanyang isipan ay napatanong siya habang tinitingnan ang ibinigay ni Chenfan sa kanya dahil wala daw itong Taoist pattern, at hindi rin mukhang mula sa mundong ito. Ang Reg Along ito na ibinigay ni Senior ay dapat napaka-espesyal, ngunit bakit niya ibinigay sa akin ang isang ordinaryong pendant? Tinanong naman siya ni Chenfan na kung gusto niya ba ito, na kaagad namang itong sinagot ni Ye Qingwo na oo. At napatanong kay Chenfan na ang pendant na ito ay espesyal, ngunit ano ang ibig sabihin nito? Sa kanyang isipan baka ipinapaalala sa kanya ng Senior na manatiling kalmado, at huwag magmadali para sa tagumpay. Nahihiyang namang ipinaliwanag ni Chenfan sa kanya ito ay isang jade pendant na inukit niya, na naglalaman ng kanyang kagustuhan para sa martial arts. Ito rin ang pinakamahalagang regalo na mayroon siya ngayon. Upang na mapaisip muli dito si Ye Qingwo kagustuhan sa martial arts. Sinasabi ba sa kanya ng Senior na mag-cultivate ng masigasig? Sa kanyang cultivation, kahit na naging piedra siya sa Senior, hindi pa siya karapat-dapat na makatanggap ng magic weapon mula kay Senior kaya naman ay nakakahiya daw talaga siya. At mukhang hindi siya maaaring maging masyadong matindi sa paghahangad ng mga bagay na gusto niya. Ang pagtuturo ng Senior, hindi niya makakalimutan. At kanyang sinabi kay Chenfan na iintindihan niya raw ang kahulugan ng Senior kaya't itatabi niya ang pendant na ito sa kanyang tabi. Dahil dito ay bigla na lamang namumula ang pisngi ni Chenfan na kanyang makita ang ginawa ni Ye Qingwo na ang pendant na kanyang ibinigay ay inilagay sa kanyang dibdib dahilan pa na damyugo ang kanyang ilong. Samantala sa likuran ng bahay ni Chenfan ay nandito na rin si Dashan o ang matanda habang kumakain ng damo ang kabayo hindi naman ito nagustuhan ng kabayo at pinagsabihan niya ang matanda na ito ang kanyang teritoryo. Sinabihan naman siya ng matanda hindi ko pakialam kung nauna ka, ang ginagawa mo ay kaya ko rin. Kasabay nito ay naglabas ng nakakatakot na tingin ang matanda sa kanya at kanyang sinabi sa kabayo ngunit siya ang sakay ng master, at ikaw ay hindi. Kaya naman ay tinanong niya ang kabayo na kung kailangan niya bang sabihin pa ang tungkol sa kanilang relasyon sa master. Dahilan na matakot dito ang kabayo at binigyan niya na lamang ng damo ang matanda at kanyang sinabi kapatid, hindi ko kinilala, nag-aalok ako ng damo na ito bilang tanda ng paggalang. Kaagad namang siyang sinagot ng matanda na kung gayon huwag kang mag-atubiling gawin ito. Sa isipan ng kabayo ang kanyang katawan ay mas angkop para sa pagsakay, kailangan niyang magsumikap upang magkaroon ng mas magandang relasyon sa master. Kinain naman ng matanda ang ibinigay ng kabayo sa kanya ngunit napapatanong siya na kung bakit ang damo na ito ay may masamang lasa. Nakangiti namang ipinaalam sa kanya ng kabayo na iyan ang damo na kakalabas lang ng kanyang brother na si Xiaobai at kay Xiao Niao. Dahilan na matigilan ng matanda sa kanyang pagkain at kanyang sinabi kaya kumakain siya ng damo ng iba. Kasabay nito ay kanya itong dinura dahil nakakadiri daw ito.